Ano ang desisyon na hinding-hindi ka magkakamali? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna una-una sa lahat si Ma'am Geneva Villanueva na nanonood po sa atin from Toyoma, Japan. Hello po sa inyo at sa bawat isa sa inyo na mga sumusubaybay dito sa ating daily devotions na OFW po sa Japan. Hello po sa inyo. Now, yung devotion po natin ngayong araw ay patungkol po sa Zoe. Ito po ay buhay, divine life, buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Zoe. Now, bago po ako magpatuloy, gusto ko lang i-announce, no? Ito na po yung huling devotion natin para sa seminary edition natin na A to Z. At bukas po, simula bukas, magkakaroon na po tayo ng special seminary edition na pang December po, no? Pang Merry Christmas. It's all about, hindi ko na sasabihin para subaybayan niya, no? So, ano po ba yung Zoe? Yung Zoe po, the Greek word Zoe in the New Testament refers not just to physical existence, but to divine, eternal life that comes from God and is given through Christ. Jesus declared, I am the resurrection and the life, and promised that whoever believes in Him has eternal life. This life is both present, experience in fellowship with God now, and future, fully realized in the age to come. Zoe is a gift of sovereign grace, not earned by works but secured by Christ's righteousness and applied by the Spirit. It is abundant, indestructible, and everlasting, rooted in God Himself. Now, yung Zoe po, ito po yung buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos kung tayo mananampalataya kay Kristo. Ang nakalagay po rito, abundant, sagana, indestructible, hindi kayang wasakin, hindi kayang patayin. Kahit po ng kamatayan. Kasi meron po tayong buhay ngayon, pero pwede itong mamatay. Pero yung buhay na binigay sa atin, kahit na mamatay tayo, muli tayong mabubuhay. Kaya po sabi ng ating Panginoon Jesucristo, bubuhayin niya tayong mag-uli at magkakaroon tayo ng katawan ng katulad sa kanyang katawan na kailanman hindi mamamatay. So yun po yung tinatawag nating Zoe. Sabi po dito sa 1 John chapter 5, verse 11 to 12. And this is the testimony. God has given us eternal life. Yung Diyos po, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Kung si Jesus ay nasa buhay mo, meron kang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kung si Kristo, mga kapatid, wala sa buhay mo, you don't have Zoe. You don't have eternal life. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God gives eternal life. Sabi ko ng verse natin, God has given us eternal life. Now, yung life po rito, ang Greek word na ginamit po dyan ay Zoe. Now, marami pong Greek words or ginagamit sa Bible patungkol sa life. Pwede yung suke or pwede yung bios. Yung bios po, familiar tayo sa salitang bios, no? Biology, study of life. Bio, it means life. So, yung biology o yung life na bios, ito po yung buhay, earthly life. Pero yung binibigay po sa atin ng Diyos, eternal life, Zoe.
Na yung Zoe po pwedeng generic lang yan sa sa Bible or sa ibang paggamit ng unang panahon. Pero pag yung Zoe ginamit ng Panginoong Hesukristo, pag sinabi niyang I give eternal life, I give you eternal life, or kagaya dito sa verse 11, God has given us eternal life. Ito po yung buhay ng Diyos, the divine life. Alam niyo po, walang kayang pumatay sa Diyos eh. Kasi yung buhay niya, hindi kayang patayin ng kamatayan. And that is the life that God is giving us. Binibigyan niya tayo ng divine life, yung Zoe. At kailanman hindi tayo mamamatay pag tinanggap natin yung buhay na yun, yung eternal life na yun. So God gives eternal life for free. Walang bayad, hindi binibenta ng Diyos yung kanyang buhay. Kaya mga kapatid, no, huwag nating isipin na kaya nating bilhin yung eternal life na binibigay ng Diyos sa atin for free. Tapos bibili natin, ang ipambabayad natin mabubuting gawa, tutulong tayo sa kapwa. Oh Lord, marami akong natulungan. Bigay mo sa akin yung buhay na walang hanggan. Hindi ganun eh. Hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang bayaran. Ito po ay free gift. Romans chapter 6 verse 23. It is the gift of God. Hindi po ito sa pamamagitan ng gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. So God gives eternal life. Pangalawa po, this life is in Jesus. Yung Zoe life. Sabi po sa verse natin, whoever has the Son has life. Kung si Kristo ay nasa buhay mo, paano ba mapupunta si Kristo sa iyong buhay? Simple lang po. Si Jesus, ang gusto niya, sakupin ang buhay mo. Ang gusto ni Jesus, yung buhay mo mabago. Ang gusto ni Jesus, magkaroon ka ng transformation. Ang gusto ni Jesus, maging kasangkapan ka niya, magamit ka niya para sa kanyang misyon. So, ang kailangan mo lang gawin, Lord, I believe in you. I welcome you. I put my faith in you. Tinatanggap ko na totoo nga na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa ikapapatawad na aking mga kasalanan. Namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo at ibinuhos mo ang iyong sariling dugo sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan. Because of that, I believe in you. I put my trust in you. You are my Savior. And you will save me. You are my Savior. You are my Lord. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. At ako'y dapat magpasakop sa inyo. Once you acknowledge that Jesus is Lord, at kailangan nating ipasakop yung ating buhay sa Panginoon, magkakaroon tayo ng relationship sa Kanya. Tandaan natin kung ang tingin natin sa sarili natin Panginoon, tapos Panginoon si Kristo, gusto mo ikaw masunod sa sarili mo dahil Panginoon ka ng buhay mo, hari ka ng buhay mo, si Jesus hari din, Panginoon, hindi ka magkakaroon ng relationship sa Kanya eh. Alam niyo po yung dalawang hari, magkalaban yun. Yung dalawang Panginoon, magkalaban yun. Kailangan isa lang yung Panginoon, isa lang yung hari, at ikaw magpasakop sa paghahari ni Kristo. Hindi pwedeng masusunod ka sa sarili mong buhay, sarili mong diskarte, sarili mong desisyon. To si Jesus may plano sa iyo, may desisyon para sa iyo, may gustong mangyari sa buhay mo. Tapos, magiging magkaaway yun. Maliban na lang kung isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. So, this life is in Jesus. Yung buhay na walang hanggan na kay Kristo. Paano mo makakamtan yun? Pag si Kristo ay nasa buhay mo. At yung buhay mo, ipinasakop mo kay Kristo. Pangatlo po, whoever has Jesus has life. Kung sino, sabi po dito sa verse natin, no? Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God, does not have life. So, pag wala naman sa iyo si Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, we can choose life or death. Pag hindi mo pinili si Kristo, you choose death. Simple lang naman po yung mga prinsipyo sa Biblia. If you choose death, you don't choose life. If you choose life, you don't choose death. If you choose Jesus, you don't choose destruction. If you choose destruction, you don't choose Jesus. Either or, hindi both and. Hindi mo pwedeng piliin pareho. So, God gives eternal life. This life is in Jesus, and whoever has Jesus has life.
Kung ito po i-share sa inyo ng iyong mahal sa buhay at sinabi niya, uy, pakinggan mo to, panoorin mo to, tapusin mo to. Hindi po to aksidente, no? Na pinapanood mo tong video na ito ngayon, tong devotion na to. Ito ay para talaga sa iyo. Ito ay mensahe, hindi ko mensahe, kundi mensahe ng Diyos na nakasaad sa Biblia na ipinaparating sa iyo. Anong dapat mong gawin sa iyong buhay? Ano ba yung desisyon na pag ginawa mo, alam mo sa sarili mong hindi ka magkakamali? Kung marami kang mga palpak na ginawa sa buhay at lagi ka na nagkakamali sa desisyon, well, ito yung desisyon mo na never, ever kang magkakamali. Ano po ito? Number 1, repent and turn away from sin and death. Pag nagsisi ka, tinalikuran mo ang iyong mga kasalanan, at tinalikuran mo rin ang daan patungo sa kamatayan, hindi ka magkakamali dyan. No? That's the right decision. Repent. Yan po ang unang mensahe ng Ebanghelyo. Turn away from your sins. Turn away from your wicked ways. Talikuran mo ang iyong masasamang gawain, pagsisihan mo yan, at humarap ka sa Panginoon. Yan po yung repentance. Kaya point number 2 natin, believe in Jesus as Savior and Lord. Panampalatayahan mo na si Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng iyong kasalanan. Ngayon, kung ikaw napatawad na sa iyong mga kasalanan, inaamin mo na nagkasala ka at humingi ka na ng tawad sa Panginoon, huwag mo nang ipagpatuloy pa ang iyong masasamang gawain. Kaya nga repentance believe, panampalatayahan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagligtas, siya rin ay Panginoon ng iyong buhay. Ibig sabihin ng Panginoon, wala kang pwedeng ibang gawin maliban sa isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Bakit? Panginoon siya Hindi ka pwedeng maging Panginoon ng buhay mo. Hindi ka pwedeng maging hari ng buhay mo. Kaya tayo pumapalpak at puro sablay yung mga desisyon natin sa buhay because we're trying to become lords of our lives. Isa lang ang Panginoon. Si Jesus lang. At siya lang ang makakapagtama ng ating buhay. Pangatlo po, receive God's free gift of eternal life. Sabi po rito sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yung kaaway, yung magnanakaw. Ang lang yan ay magnakaw, pumatay, at pumuksa. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. I have come that they may have life and have it to the full. Jesus wants you to have a meaningful, successful fullness of life. Masagana, abundant life. Yan ang gusto ng Panginoon sa iyong buhay. At yung buhay na ito ay pwede mo nang makamtan ngayon. Hindi ang eternal life po mga kapatid, hindi lang yan future. Ito ay pwede ka nang magkaroon ngayon. Kaya nga kapag nasa iyo si Kristo, may buhay na walang hanggan ka na rin. And you can start living a life that glorifies the Lord. Buhay na nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Buhay na napapangiti mo yung ating Ama na nasa langit. So, ang kailangan lang natin, tanggapin yung inaalok sa atin, ino-offer, binibigay sa atin ng Diyos na libre. Hindi mo kailangan pagpaguran dahil pinagpaguran na ito ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Para po sa ating discussion, have you surrendered your life to Jesus? Naisuko mo na ba yung buhay mo sa Panginoon? Alam niyo po, ito yung desisyon na kailanman hindi mo pagsisisihan. Yung pag-aalay mo ng buhay mo sa Panginoon, kailanman hindi ka magiging mali sa desisyon na yan. Kung meron mang pinakatama na pwede mong gawin, yan yon. Surrender your life to Jesus. So patuloy po nating pag-usapan yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, today I will make the greatest decision of my life. That is to surrender my life to you. Thank you for the gift of salvation that comes through Jesus.
I acknowledge that Jesus died and rose from the dead for the forgiveness of my sins. Jesus is both my Savior and Lord. I confess that my life is empty and that Jesus came to give me the fullness of life. From now on, enable me to walk with Jesus and journey with Him until you call me home in your presence. Make my life meaningful and successful. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Margie na partner po natin para sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.